Okay, magandang araw. Madalas natin nakikita si General Torre, Nicolas Torre, na nagpapa-interview sa social media, mainstream media, okay, na nagpapaliwanag, pinapaliwanag niya itong patungkol sa police operational procedure, patungkol sa pag-aresto ng suspek. Okay, kamakailan, sabi niya, pwede raw arestuhin ng isang suspek, pwede arestuhin ng pulis ang isang suspek kahit na walang dalang warrant of arrest. Kapag kinisyon ng pulis na saan ang warrant of arrest mo, sabihin na daw ng pulis, nandun sa presinto. Halika, sumama ka. Okay? So, bilang pulis, arresting officer, kung wala tayong alam sa batas, katulad natin, hindi man tayo marunong sa batas, hindi man tayo abogado, susunod ka. Una, siyempre, itong si General Torre ay bukod sa siya ay isang mataas na opisyal ng pulis, powerful, kapag siya po nag-deliver ng salita, napaka-powerful. Okay? So, may intimidate ka. May intimidate ka sa kanya, okay? Kasi may halong, medyo may halong pang-intimidate yung ginagawa niya. Makita niyo naman kung paano siya mag-deliver ng kanyang binibitawang salita. Kahit na yung dating Pangulo, grabe si Torre, talagang pinapakita niya na I will enforce the law. Ganun po eh. Ganun po atin nakikita sa kanya eh. Napaka-powerful niya. Okay? Kaya lang, dito po sa hearing na Senado kamakailan, sa committee ni Senador Amy Marcos na Committee on Foreign Relations, okay? Na may kailaman dun sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ay nakita po natin na ito pala si Torre ay parang masasabi natin na siya po ay nahulog sa bitag sapagkat itong kanyang sinasabi patungkol sa batas, operational procedure ng pulis patungkol sa pagpapatupad ng batas sa pag-aresto ng tao, ay nakita natin na parang lumalabas na ang kanyang ginagawa base lamang sa kanyang kagustuhan, desisyon bilang arresting officer ng PNP. Okay? Ito po mga kababayan panoorin po ninyo ang video, malalaman po ninyo kung paano mahulog sa bitag itong si General Torre. Okay? Ito po Yes, General Torre. Yun na yun. Talagang yun na yung base mo. Ma'am, he has been doing that for the past 10 hours, preventing us from physically taking custody of the president, of the former president. So, physically? Kasi nakita Yes, ma'am. naman namin tsaka lang tumayo tapos kumuha ng upuan. So, did you actually arrest E.S. Medialdea in order to threaten or coerce PRRD to get on the plane? I Nananakot threatened, po kayo or baka naman kayo ang nananakot, hindi naman the si word threatened E.S. may not be Medialdea. appropriate at this time, ma'am. I just arrested E.S. Medialdea based on the facts that I see at that time, which is obstruction of justice. Sa anong paraan na hinahadlangan ni E.S. Medialdea yung proseso? Kasi hindi ko maintindihan hindi ko talaga makita. He is physically restraining us from taking custody with the I don't president. see him touching you. Wala dyan sa video, hindi ka naman hinahawakan. Nasa gitna siya, ma'am, namin. He is ang dami-dami placing naman himself- ninyo, kayang-kaya yung paligiran yung tao
So palagay ko, paikot-ikot tayo dito sa istorya kung hindi naniniwala na may obstruction of justice. As a matter of fact, bakit hindi ninyo dinala si E.S. Medialdea sa kulungan nung gabing yun? Kasi pinusasan mo na, nag-Miranda rights ka na, ba't hindi mo dinala sa preso? I have the option to file the case which way I deem appropriate at that time, ma'am. At ang nakita ko, dahil siya ay sumama sa former president sa aeroplano, I would just file the case later at the time. Depende na rin sa akin yun, ma'am, bilang arresting officer, whether I would like to Lahat yun pursue the pwedeng case or gawin ng not. arresting officer, sigurado Yes, ka? ma'am. Yes, Kasi, di ba, arrested person, 1 minute si E.S. Medialdea. Pagkatapos, di mo naman dinala sa kulungan. Ang ginawa mo, sinakay mo sa aeroplano, naging pasahero sa Hague. Paano nangyari yun? Tumakas ba siya sa kustodiya mo? Pinatakas mo ba? Rinilis mo ba? Ano nangyari doon? Inaresto mo tapos rinilis. Anong klase yun? Those are decisions made in the context ng situation during the time, ma'am. So, sumakay siya sa aeroplano, Teka lang. pinasakay namin siya. When did you release him? Kasi di ba nakaposas na nga Yes, siya. ma'am. Tapos binasahan ninyo at inaresto. Gaano katagal siya arestado? Actually, ma'am, nilagyan ko lang siya ng posas nang inaresto siya. Oo. And then, hindi nga niya mailagay ang kanyang kamay Tama. sa likod dahil na medyo malaki siya. Oo. So, even before we took less than 10 steps, hindi pa kami nakalabas sa pintuan ng room na yun, ma'am. Hindi ko na ikinabit ang isa pang posas. And then, when he was in the bus, tinanggal ko na yung posas at pinasakay si Ms. Medialdea. Sabi ko, maraming salamat, sir. Antayin mo na muna ang presidente dito sa bus para sabayan mo siya papunta sa aeroplano. Ang sinasabi niyo, diskarte mo na yon. Yes, ma'am. Diskarte mo. Pero hindi ba maliwanag na kapag arestado yung isang tao, hindi pwedeng palayain kung walang court order na naman? At saka kailangan may legal basis. Kahit may obligasyon ka, arestuhin because a crime is being committed in front of you. Hindi ba Article 223 yan ng ating revised penal code, infidelity in the custody of prisoners? I am Bakit the mo arresting pinalaya biga? I am the arresting officer, ma'am, and I have the option to file the case which way I want it. Whether I will present him for inquest or I will go a regular filing on the prosecutor's But having office. arrested him, you cannot just release him. Bawal yun, di ba? Nasa revised penal code po, infidelity in the custody of prisoners. He's already a prisoner. You may also have violated your precious Article 125 for failing to deliver E.S. Medialdea to the proper authorities within 18 hours. A provision that you're very familiar with. Di ba sinabi ninyo, mamalasin naman kayo pag hindi ninyo sinurrender. Ba't hindi mo ginawa? Again, ma'am, those are judgment calls that I made to ensure They're not the accomplishment of my judgment mission. They are procedures. They're the law. They are Yes, ma'am. procedures. I made that judgment call, the decision to just release him and bring him on the plane on the prevailing situation as I saw it during the time. I think that's the most prudent. I really thought at that time that's the most prudent thing to do to ensure that the primary mission of bringing the president to The Hague is accomplished. Okay, so yan po mga kababayan. Tinanong, di ba to, ni Jaime Marcos, itong si General Torre, kung bakit inaresto nila si dating Executive Secretary Bong Medialdea, pero bakit pinakawalan? Hindi kinulong, hindi ininquis. Okay? Sabi ni Torre, inaresto daw niya itong si Medialdea dahil sa obstruction of justice, dahil daw hinahadlangan ni Medialdea itong pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Okay? Pinusasan. Okay, dahil daw malaki si Medialdea, sa halip sa likod siya na ipupusas dahil malaki, hindi abot yung kamay kaya sa harap. Okay. Ganyan. So ngayon,
At tinatanong ni Amy Marcos, kung inaresto mo, di ba dapat ang ginawa mo, ay ikinulong mo. Kasi binasahan mo na ng Miranda rights. Okay? So, di ba dapat ang tamang procedure noon, inaresto mo yung tao, okay, o binasahan mo na ng Miranda rights, di ba dapat ang kasunod noon, dali mo sa kulungan, i-inquise mo, pagkatapos i-inquise, ikulong mo. Tama, di ba? Tama ba aking pagkakaunawa sa police operational procedure sa batas? Okay mga kababayan, sa mga abogado, pakicorrect nyo ako kung mali. Okay? Okay? Sabi ni Torre, meron na po siyang bilang arresting officer na sa kanya na ang choice kung ikukulong ba niya o pakakawalan ba niya. Ano ba ang batas? Sino ba masusunod? Siya? Desisyon niya bilang arresting officer o ang masunod dapat ay ang batas? Okay? Ituloy natin mga kababayan So to your mind, General Torre, you are empowered by law to release an arrested person without any order of any court. You're given the authority to arrest the person, release him kung gusto mo. Basta ikaw ang magdidiskarte. Ganun lang yon. Wala kang pakialam sa batas, sa revised penal code, sa lahat ng pinagbabawal. Ganun ba yun? That's not the context that I made those decisions, ma'am. That's not in those context. Saan ka naman nakita, inaresto mo yung tao, tapos isasakay mo, papuntang Hague. Anong klase yun? Na-corner po dyan si General Torre. Nabitag siya, nahulog siya sa bitag. Okay, ngayon, nung siya na-corner, siya nabitag, sabi niya, that is not the context. Sabi ni Amy Marcos, kasasabi mo lang eh. Ikaw nagsabi. Di ba? That is not the context. Di ba? Ang bira ito, no? Tayo po ay, alam mo, mga kababayan tayo po ay napapaisip na kung ganito po ang ating mga kapulisan, hindi sumusunod sa batas. Paano tayo? Katulad yan, ang kanilang ina-aresto that time ay hindi basta tao lang, hindi mga ordinaryong tao. Di lalo na siguro kapag baka tulad natin na maliliit na tao. Di ba? Kaya dito po napahaya sa akin palagay, dito po napahiya si Torre. Yung kanyang pagbibida-bida sa media, yung kanyang pagpapakitang gilas sa media ay dito po sa Senado. Kaya tayo po nalaman na ito pala si Torre, mangmang pala sa batas. Katulad din pala natin na mangmang sa batas. Di ba? Ang bira ito, no? Kung hindi dahil sa Senado, hindi pala natin nalaman na ito pala si Torre, ay hindi pala totoo yung mga sinasabi niya na pinagmalaki din sa media na parang alam niya yung batas. Di ba? Kasi yun ang ating pagkakaano, base sa kanya mga pananalita, kanya galaw, napaka-powerful.
Ha? Di ba? Kaya sa ating palagay, ito, dito, ay nabuking si Torre. Dahil siya po'y nahulog sa bitag, nabuking si Torre. Kaya ang kanyang palusot, that is not the context. Okay? Ang bira, oh. Torre! Sir! Di ba? Booking ka ngayon, sir, booking ka. Wag sana gano'n. Ang ating pakiusap sa kapulisan, lalo kay General Torre na CIDD Chief, sir, pakiusap bilang pinuno ng CIDG, okay? Ikaw ang tinitingnan ng mga pulis na nasa ilalim mo. Kapag mali po ang inyong ginagawa, kapag ikaw po ay lumalabag sa batas, lumalabag sa karapatan ng tao, may posibilidad na yung mga sa baba mo gagaya sa'yo. Okay? Gagaya sa'yo. Kaya dapat, sir, General Torre, sir, mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa patutupad ng batas sa mga tao kasi kaya kawawa naman yung mga tao na nilalabag ninyo ang karapatan. Sumunod po tayo sa batas kung ano yung batas. Yun ang sundin. Huwag natin sundin yung kung ano yung gusto natin para hindi rin kayo mapahiya. Katulad niyan. Di ba? Bilang arresting officer dapat maging guide ninyo, ha? Maging guide ninyo itong sinasabing police operational procedure patungkol sa pag-aresto sa mga suspects.